Hey, what's up guys, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio, and today I have here model kit from Motoroid, which came from the video game Cyberbots, and I have here the B Riot. And ang ganda na itong kit na to kasi ang cute niya. Actually, one of the unique kits that I owned, and there are two variants of this, the Bloodea or Bloodea and this B Riot. So I much like this B Riot compared with the protagonist character, the Bloodea, kasi mas unique yung features nito. And I really like this massive arm here, itong malaking kamay niya na interchangeable. So pwede mong ilipat to right part, and this left or right arm here can be placed here sa left. So convertible siya, which is very nice. It's up to your preference, but I chose to use the mode kung saan yung nakalagay sa box art niya ay ganito. So finalo ko yung box art. Ang ganda niya kasi unang-una metallic yung colors, especially yung dito sa may gray parts. Although mapapansin mo merong mga parang bitak siya from factory ano yata to, mold. Pero kung pipinturahan mo naman ito, matatakpan siya. And ayun lang, ang pangit lang kasi may mga bitak-bitak siya, parang yung sa factory ano niya, setting. May mga cracks. So much better kung pe-paint mo siya. So ang ganda niya, maliit lang na kit to, by the way. It's about 13 centimeters in height. And wala siyang ibang articulation except dito sa arms. Okay, let's look for the features of the kit. So even though maliit siya, still mabigat. Ang bigat, promise. Ang bigat niya. Parang natumba siya ng average size master grade kit, yung kanyang weight. Okay. And I can judge its appearance. Parang siyang Xeon kit actually. Mukha siyang grunt or antagonist na mobile suit from Gundam. So ang ganda, sa ilalim niya is, I really like the mechanisms, especially these booster parts here. Makikita natin dito. Ang ganda. May hole nga siya dito pwede mo siyang i-customize. Or dito ilalagay yung kanyang action base stand. Pero parang gusto kong i-customize. Gusto kong installan siya ng Kotobukiya armaments para magkaroon siya kunyari ng paa. Ganun. Okay, so everything here is injection plastic. Yung gold niya, injection plastic siya, hindi siya pre-painted. Even though yung mga silver parts na to, these are all injection plastic. Tapos itong ganda na itong fuel tanks niya dito, ano siya parang metallic gray, something like that. Then yung gray parts naman niya dito is injection glossy type ng gray. Tapos sa kamay niya, these are all articulated. Para siyang yung sa Mandarin Berserker. Ayan, gumagalaw siya lahat. Ganito. Ayan. So articulated yung kanyang mga fingers. I wonder bakit hindi ito ginawa nung the Big O. Kaya naman pala nilang gumawa ng ganitong klaseng kamay, yung ganitong style ng hand. Sana ginawa na lang nila to sa Big O. So yan, ang ganda. Ang galing. Pwede mong ilipat yung thumb niya dito sa yung hole dito para maging right hand siya. So articulation niya, yung head can rotate like this. So hindi masyadong aka-rotate dahil dito sa kuwelyo niya. Maliit lang ng ulo, so be careful ha. Maliit yung kanyang connection dito.
medyo brittle yung part ng connector niya. Pero the rest is good. Okay, tapos shoulder armor niya, parang sa Zaku. Galing, oh. Ganda. Zaku yung dating. Tapos, it can rotate like this. Can move 360 degrees. Pero hindi ko nagagawin kasi medyo loose na yung kanyang parang polycap dito. So, dito naman is sa right hand, armors can so far move as well. Ganyan. Okay. Tapos makakapag-bend yung kanyang elbow up to this far. Ganyan. Medyo alalay lang kasi parang brittle yung part dito. Medyo ito pa yung mga brittle parts ng brittle type of plastic ng Moderoid. Pero yung mga new releases naman matitibay na. So, itong hands niya dito is ball joint pero naka-fist lang siya. I am planning to change this hand here to Dallin Decal hands na medyo metallic color para yung kamay niya is articulated. Magmamatch dito sa left hand niya. And the shield here, medyo ingat lang sa peg na to kasi medyo maliit. Baka mabali. So, pwedeng ilagay dito sa ilalim. You can put underneath kasi may butas siya dito. Or dito sa sides. Ayan. Pwede rin sa side. Or much like dito na lang sa side. Okay. And yung shield niya, merong gun. Parang may canyon dito sa gilid. Aside from that, meron siyang shoulder cannon. Ito, ang galing. So, articulated din yung shoulder cannon niya. Ayan, pwedeng mag-move up and down like this. Pero be careful, medyo din, medyo weak yung kanyang cannon dito. Ayan, dito siya naka-connect. Oops. Meron siyang hinge dito. Ayan, pwedeng lumipat dito sa kabila or dito sa kanan. So, much like dito sa kanan. Ayan. Ang ganda nung niya, kanan. Diba? Galing. Okay, so height comparison. Let's go to height comparison. Meron tayo ditong Master Grade 100. Okay, the average size Gundam here. So, maliit lang talaga siya. And I have here no grade Kotobukiya model kit, the Solidea. So Solidea is much taller than the B-Riot. And I have here another video game character here, Sakura Wars from Bandai. So ayan, mas matangkad si Sakura, kalimutan ko yung type nito. This is Seijiro Kamamiya type ng mecha. Ayan. And finally, Zoids. I have here the Shadow Fox. So ayan, medyo kapantay niya si Shadow Fox. And I will compare it with my newest model kit here. Just wait. Ito yung medyo kamukha niya, the Mandarin Berserker. Okay. In terms of hand, ito parang malaking version lang ng kamay ni Mandarin. So ganda, diba? So thank you so much for watching this unboxing and review of B-Riot from Moderoid. And see you next time. This is Kimmerman from Kimmerman Combo Studio saying thank you so much. Goodbye. God bless. Take care.